Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, nakakabahala po mga kabida. Ito pong ginawa po ngayon ng Office of the Ombudsman dito ho sa mga reklamo po na isinampa po diyan mga kabida sa kanilang tanggapan. Mandakin yung mga kabida. Bigla hong sinuspinde ito pong docketing system na posible hong makakaapekto dito ho sa mga complaints, kagaya nilang po doon ho sa complaint po, na isinampa po mga kabida ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, laban ho dito kay Justice Secretary Boying Rimulya, mga kabida. At ito pong reklamong isinampa din, ni DPWH Secretary Vince Dizon, laban ho sa mga opisyal po ng District Engineering Office po, ng Bulacan, patungkol pa rin dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects mga kabida. Okay? Now, ano po itong docketing system? Yung docketing system po ay isang sistema po yan dyan po sa Office of the Ombudsman kung saan kapag meron pong reklamo na isinampa po dyan mga kabida, automatic pong nirecord yan mga kabida, nilagyan ng docket number at inassign for investigation and evaluation. So sa madaling salita po, active po yung reklamo. Kapag active po yung reklamo, automatic ang status po dyan mga kabida is pending na po yung reklamo. So meaning meron pong pending complaint ang isang tao na sinampahan po ng reklamo dyan po sa Office of the Ombudsman. Alright? Now, ipaliwanag po natin yan mamaya mga kabida. Pero bago yan, babasahin ko lang po ito pong balita mula sa abogado.com.ph. Alright? Ang sabi po dito sa kanilang headline, Ombudsman suspends automatic docketing affecting complaints versus Rimulya DPWH execs. Ayan. Acting Ombudsman Dante Vargas has issued a September 17 order suspending the memorandum that adopted automatic twin docketing of all complaints filed and cancelling the docket numbers assigned to cases filed 10 days prior to the issuance of the directive. The order covered complaints filed between September 7 to 16, 2025, affecting the September 15 complaint filed by Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte against Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya and several other officials, and the September 11 complaint filed by Public Works Secretary Vince Dizon against Department of Public Works and Highways executives implicated in the flood control controversy. With the removal of the docket numbers, the complaint are no longer considered cases already undergoing active investigation. The complaints will have to undergo the mandatory evaluation process first provided under the Office of the Ombudsman's guidelines. To streamline the proper disposition of cases, all docket numbers assigned to cases 10 days prior to issuance of this directive shall be cancelled and must undergo the evaluation process in accordance to the Manual of Operations of the Office of the Ombudsman, Vargas ordered stated. Duterte's complaint against Rimulya was considered a stumbling block in his request for clearance from the Office of the Ombudsman, which is requirement for his application to be appointed head of the agency. But with the removal of the complaint's docket number, it is no longer considered as active case under investigation. Rimulya said on September 24 that he had secured a clearance from the Office of the Ombudsman. Duterte's complaint against Rimulya and other cabinet officials alleges that they committed kidnapping, arbitrary detention, and other violations in arresting his father, former President Rodrigo Duterte, and handing him over to the International Criminal Court in The Hague. So yun yung nangyari po mga kabida, bigla kong sinuspend po ni Acting Ombudsman Dante Vargas yung automatic docketing
Actually mga kabida, no, ito hong automatic docketing, unang nag-issue po ng directive po dito, ito pong si dating Ombudsman Samuel Martires. At minana lang po yan hanggang dun po sa kalagitnaan po ng term po ni Ombudsman Dante Vargas prior to that suspension ngayon. Okay? Now, ang nakalagay kasi sa manual of operation ng Office of the Ombudsman, hindi po automatic docketing. Kasi dapat, kung meron pong reklamo, mga kabida, na isinampa po dyan sa Office of the Ombudsman, kailangang i-evaluate muna kung ito po ba ay sapat ba yung kanyang form at saka yung substance, bago po lagyan ng docket number at bago i-assign po mga kabida, for investigation. Yun yung nasa manual daw nila, ng Office of the Ombudsman. Kaya nga ngayon, ipinatupad lang daw ni Ombudsman Vargas kung ano yung nakasaad po sa manual. Kaso lang po, ito yung problema. Meron pong bad faith Bakit? Alam naman po ni Ombudsman Vargas, meron pong pending complaint ito kung si Secretary Remulla, mga kabida, kung saan po ay napaka-crucial po ito doon po sa kanyang application para maging ombudsman. Napaka-controversial po itong kanyang application mga kabida. Kasi alam po ng lahat na meron pong kinakaharap po na reklamo, hindi lang po isa, kundi marami, ito hong si Justice Secretary Boying Remulla sa Office of the Ombudsman, Unang-una, yung reklamo po ni Senator Amy Marcos laban sa kanya, mga kabida. 'Di ba? Kaso lang po, na-dismiss po ito Pero meron pa. Meron pa pong motion for reconsideration na hindi pa po na-resolve. Okay? Tapos, sinabayan po dito sa kaso po ni Sebastian Duterte, Okay? Mga kabida, na naisampa po noong September 15. So, yun. Pangalawa na po yun, mga kabida. Iwan ko kung natuloy ba yung complaint na isinampa po ni Attorney Ferdy Topacio po, laban ho kay Remulla, mga kabida. Kasi hindi po na banggit po dito sa report, na meron pong ibang kaso po o complaint ito hong si Remulla na naisampa dyan sa Office of the Ombudsman, mga kabida. 'Di ba? Prudent sana yon mga kabida, ang ginawa po ni Vargas. Since controversial po mga kabida, ito hong complaints against Remulla, dyan po sa Office of the Ombudsman. Kasi may impression kasi mga kabida at mga pagdududa, na ginawa daw ni Ombudsman Vargas ito hong suspension po ng docketing system, intended for Secretary Remulla, not for general consumption, mga kabida. Hindi para sa lahat. Okay? Kundi intended po ito for Secretary Remulla para po wala na hong balakid po. Kasi po, ito pong reklamong isinampa po dyan sa Office of the Ombudsman against Remulla, makukonsiderang balakid po ito stumbling block mga kabida, doon ho sa kanyang bid para maisali po sa shortlist, okay, ng Judicial and Bar Council, na isasubmit po ng JBC mga kabida doon po sa Office of the President. At doon ho sa shortlist na yon, doon po mamimili ang presidente po ng Pilipinas kung sino ang susunod na ombudsman. At kapag naisali po yung pangalan po mga kabida, ni Secretary Remulla doon, alam na po natin kung ano yung kasunod. Okay? Siya yung pipiliin po bilang ombudsman, mga kabida. Design na kasi yan Alam na natin yan mga kabida. Na yung application pa lang ni Secretary Remulla dyan po sa Judicial and Bar Council, despite na aware po itong si Remulla na meron po siyang pending cases or pending complaints, mga kabida. Okay? Itinuloy pa rin niya. Okay? So, alam na po natin yung design, mga kabida.
So, gaya ng sinabi ko po mga kabida, no, ang dapat po ginawa po ni Ombudsman Vargas, no, ipinagpaliban sana ito. Okay? Okay lang sana kung magpapatupad po siya ng suspension po ng docketing system. Pagkatapos na po dito ho sa JBC nomination. Kasi nagkakaroon po ito ng kulay po ngayon, ano, mga kabida. Di ba? Hindi ho maiiwasan na ang iisipin po ng taong bayan, ano, na ginawa ito ni Ombudsman Vargas, okay, for the comfort of Secretary Boying Rimulya. Hindi ho because of gusto po niyang isaayos yung sistema po dyan ho sa Office of the Ombudsman. Kasi timely yung kanyang ginawa eh. While nasa crucial stage na po, ano, ito hong nomination po ng Judicial and Bar Council. Mantakin nyo ha, mga kabida, ang final deliberation po nila para ho sa final listing doon ho sa mga aplikante para sa Office of the Ombudsman, ano? Ngayong October 6 na po. Okay? Yung kanilang final deliberation after it was postponed on September 19, 2025, mga kabida. So, nakahabol pa po. So, para ho mahabol po mga kabida, no, ni Secretary Boying Rimulya, yung kanyang clearance. Hindi po ako naniniwala dun ho sa sinabi po niya, no, na meron na po siyang clearance. Okay? Prior sa suspension na ito. Kasi paano ka magkaroon po ng clearance kung meron pa pong pending complaints? Siguro bago po inisyu yung clearance na yon, mga kabida, sinuspend muna ito hong docketing system para lumabas po na wala hong active o walang pending complaints ito hong si Secretary Rimulya sa Office of the Ombudsman. Okay? So, ito, nakakabahala po itong ginawa po ng Office of the Ombudsman po, ano, mga kabida. Okay? Nakakatakot po. Okay? Na pwede palang ganituhin yung batas po, ano, mga kabida. Dahil ho dito mga kabida, nakakalamang po itong mga inireklamo. Kagaya na lang po dito sa estado po ng mga executive po ng Department of Public Works and Highways. Ito hong mga sinuspinding mga engineers po mga kabida, no? Na di umano'y sangkot dito ho sa flood control anomalies, ano po? Diba? Since meron po silang suspension, mga kabida, dahil ho dito sa ginawa po ni Vargas na sinuspend yung docketing system, walang effect yung suspension na yun. Diba? Ganun po yun eh. So, scotch-free, mga kabida, yung mga sangkot ho sa flood control projects na sinampahan po ng complaints sa Office of the Ombudsman. So, nabaliwala yung effort ni Secretary Vince Dizon and Davao City Mayor Sebastian Duterte, mga kabida, no? Kasi ang suspension po, although administrative in nature, mga kabida, pero hindi pa natin tiyak kung kailan pa ito aksyonan po ng Office of the Ombudsman yung kanilang mga reklamo, ano, mga kabida. Although tinanggap yung complaints, pero hanggang tanggap lang po yon, hanggang receive. Hindi yan ipinasok po bilang official complaint po dyan sa Office of the Ombudsman. Kumbaga, meron lang pong isinabit dyan, okay, tinanggap po at isinentabi. Parang ganun eh. Hindi ho binigyan ng importance. Ganun yung estado po, ano, mga kabida, sa mga reklamong isinampa dyan po sa Office of the Ombudsman po, ano. Dahil ho dito sa suspension po ng docketing system, mga kabida. Okay? Now, kayo na po ang bahala po, ano, na mag-isip sa ginawa po ni Ombudsman Dante Vargas po, ano, mga kabida. Kung ito ba ay nararapat, ano, ito po ba ay nakakatulong po para i-dispense po yung hustisya po, okay, sa mga sinampahan po ng kaso, ano, o complaints dyan po sa Office of the Ombudsman, ano po. Okay? Sa mga gusto kong mag-comment, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida
sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.